rocking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh pa rin natin. Charot! So yun, so sana lahat kayo ay nakapaghapunan na, nakakain ng pananghalian, almusal, or dinner kung nasaan ka mang hupalot ng mundo. At higit sa lahat, syempre, sana nasa mabuti kang kalagayan at yung health mo ay okay na okay. So yan! So kanina, syempre, pasok pa rin kami sa school at ito na yung huling buwan namin para sa term na to. So magbabakasyon kami next month, October. So yon, buong October bakasyon na kami. Babalik kami ng November 1 para sa second term. So yon, tapos matatapos yon ng March. Ganon. So nakakaloka, may isang buwan na break yung mga bata. But parang feeling ko is not about 1 month, it's about parang mga 2 weeks, 3 weeks gano'n na bakasyon. At syempre, kailangan din natin magpahinga. Talagang nakakapagod. Lalo na ngayon, ang dami kong medyo nararamdaman. Itong tuhod ko talaga, oh my God, nakakaloka. So, naiirita na rin ako sa pag-inom-inom ng gamot. Halos isang buwan na akong umiinom ng gamot or 3 weeks. Nakakaloka. May improvement naman siya. Kaya lang kasi, masakit talaga yung sa tuhod. Ayun yung pinoproblema ko. Yung sa tuhod talaga yung masakit niya. Yung parang nagkikiskisan ng ganon. Grabe, pag nakatayo ka tapos maglalakad. Actually, pag nakatayo ka, wala ka namang mararamdaman. Saka pag nakaupo ka, pag nagsimula ka lang maglakad, ayun, grabe, ang sakit, ang kirot. Yung alam mo yung sakit na parang sumasakit yung ngipin mo, ganon. But, syempre, laban lang, ano pa ba gagawin natin? Alam nyo naman kasi ako, madaing talaga akong tao. Yung konting kibot, parang ang daing-daing ko. So, naiirita pa ako kasi kailangan mo uminom ng gamot at no choice ka. So, kailangan ko na talaga mag-diet. Nakakaloka. Sabi nga sa akin ni PE teacher kanina, ay nako, dito ka sa baba magturo. Talagang kulang na lang buhatin niya ako. Yun. But no choice naman siya. At no choice naman ako. Kasi hindi naman kami mag-jowa para alalayan niya ako at buhatin niya ako, di ba? So, yun. At eto nga, ang chika natin today is about at least manalo pa din. So, medyo ang Cambodia ay kumakabog pagdating sa botohan. Dito sa Miss Cosmo, bigla sila ng bulaga at talagang umeksena. Dati nasa 500 plus lang sila. Ngayon, umabot na sila ng 700,633. 763,000 at kay Philippines naman ay 733. So medyo humina ang boto natin at nalagpasan nga tayo ni Cambodia. So, saan ba dumami si Cambodia? Actually sa reaction, 142k tayo. Sa reaction naman nila, 37 lang. So medyo mahina. And then, sa comments, we have a 45k. Ang comments naman nila ay 86. Kaya nga sinasabi ko, imagine ninyo yung 142 kung lahat to ay nag-comment, din nalamangan natin si nalamangan natin tong si Cambodia. Kaya lang, hindi kayo nagko-comment. Kaya nakakaloka. And then, yung share natin 546k and then 639 naman yung share ni Cambodia. So, dito lumamang talaga ng bongga si Cambodia. So, kaya pa ba natin to habulin Philippines? Ako parang feeling ko naman, oo. To be honest, hindi nyo naman na kailangan makipagpukpukan. I-reserve na lang natin yung energy natin kapag nag-match na sila uli. Rematch kung tawagin. Yung lahat ng winner. Siyempre, winner naman na si Cambodia at tatapatan talaga natin niya si Cambodia sa finals. Kumbaga, parang ang gusto lang ni Cambodia siguro patunayan dito na dominante siya. So, ganun din tayo. Ang gusto din natin ay mag-dominant tayo. Pero kung kaya natin i-push yan, kung kaya natin i-share, doon na lang sa comment, 145. So, kung sino man yung mga naka-like doon, sana, kung nanonood ka man, balikan mo yung likes mo doon kay Atisa at mag-comment ka. So, pag nag-comment ka, makikita mo yun, mag-increase yung comments natin. Di ba?
So yun, kasi counted din yun. Saka pagdating sa laban, sa susunod, lalo na pag nag-rematch uli sila, ang gawin natin ay yung like, yung reaction, and then nandito din yung comments. Dapat tali silang dalawa. Huwag tayong masyadong makulit. Charot. Kasi dito mauugusan tayo eh. Kumbaga, ayan, katulad niyan. Yes, 33. Dati nga, ang laki ng lamang nahabol natin. Pero, syempre, ang technique na nila, babantayan na nila yan si Philippines ng bonggang-bongga. At kaya nilang mandaya, kaya nilang mamburaot dyan. Ayun yung tandaan natin. At doon naman sa ibang kandidata, huwag nyo na silang intindihin. So, nakita ko din, talagang to the max ang boto ninyo sa ibang kandidata, ibang country. Ang akin, mag-focus muna tayo dito sa ating pambato at sama-sama tayo na talagang iangat natin yung laban natin dito sa Miss Cosmo. At dito sa botohan, mapapatunayan natin sa organization na ganun tayo kalakas. Di ba? So yun, so focus muna tayo dito sa botohan natin. At sana makakuha natin yung goal natin na 1 million vote. So yon, ang ingay kasi natin sa social media. Kaya ang nangyari, nakaamoy si Cambodia at ginawa niya, ayon, talagang pinaspasan niya na at nilamangan niya na. But tulad nga na sinabi ko, kaya natin yan iangat pa ng more, di ba? So laban lang Philippines. Diyos ko, tayo pa ba magpapatalo? Eh konti lang naman yung lamang. So, Cambodia talagang ayaw din talagang magpakabog. So, gusto niya talagang humabol sa eksena. At wala tayong magagawa kasi that is a strategy game ng bawat kandidata. So, ayan yung gusto niya na talagang lumaban at lalaban siya kay Philippines. So, dito, pinapatunayan ni Cambodia na competitive talaga sila. At dito, wala tayong magagawa. Hindi natin pwede sabihin, ako, nandaya naman niya sila Cambodia. No choice tayo dyan, kundi i-push talaga yung laban natin dito sa Miss Cosmo. Kumbaga, kailangan natin magkaisa, kailangan natin talaga ibigay yung powers natin kasi yung ibang country, lumalaban sila. So, kung gusto natin manalo, hindi magkaisa tayo. Saka, doon sa mga nagla-like, utang na loob naman, mag-comment naman kayo. Pero dapat ang comment ninyo ay maganda, hindi negative. So, yan, ganon. Kaya laban lang. At saka yung pagdating naman dito kay Frankie Rosel, so parang feeling ko isa to sa mga magiging tinik ni Atisa Manalo talaga sa competition na to. Ngayon naglabas sila ng bagong photos. Na alam mo yun na may hawak siya na watawat ng New Zealand. Tingnan niyo ha. So, yon. So, obvious naman na taga New Zealand siya. Kasi, dala-dala niya talaga yung watawat ng watawat ng New Zealand. So, yon. So, given naman yon kasi represent siya ng New Zealand. Ano ba? Philippines ang i-ano niya dyan. Oh. So, yon. So, dapat aware tayo dyan na ang laban natin dito ay para sa Philippines. Hindi para sa ibang country. Ganon. But syempre, I love Frankie Rosel ha. Baka naman sabihin niyo, wala sumama sa minahanas ng todo-todo si Frankie. Hindi ko siya hinahanas. Nagsasabi lang ako ng totoo na she is from New Zealand. Hindi siya from the Philippines. So, kung Pilipinas yung dala-dala niya, ayun talaga, syempre support ako. Hindi lang 100%, 120% pa. Katulad ng ginagawa kong suporta na ibinibigay ko kay Atisa Manalo Panalo. So, yan! So, nakakaloka. Medyo mahihirapan tayo dito sa botohan kasi alam mo na, kapitbahay, lumalaban, si Cambodia na talaga namang, ay nako, ayaw magpakabog. Kaya, dapat alerto lang tayo. And then, ayun nga, sabing gano'n, kahit hindi naman daw manalo sa botohan si Atisa Manalo, kaya naman daw kumabog na Atisa Manalo sa semifinal. Mas maganda na yung nakakasiguro. Hindi natin alam yung mga capacity ng mga makakalaban niya dito. Siyempre, kapag andyan tayo, tulong-tulong, at saka plus yung kandidata natin ay umeeksena talaga ng bonggang-bongga, edi magiging maganda ang kahihinatnan ng laban. But sa ngayon, syempre, kailangan lang nandoon na suporta talaga tayo. Yes, totoo naman. Kaya naman ni Atisa Manalo na makarating sa dulo ng competition. Pero dapat tayo din bilang, alam mo yon, supporters niya, gawin natin yung best natin para kay Atisa Manalo. Di ba? So, yon. So, yes, totoo naman yan. Malakas talaga ang Atisa. So, sa ngayon, hindi pa nga siya nagpaparamdam kasi
parang feeling ko may pasabog talaga siya sa kanyang eksena. So, kailan ba mag-start yung pageant? Mag-start yung pageant sa next week na. 'Di ba? Ang alam ko, ang start nila ay September 12, matatapos ng October 5. So, tatagal ng 3 weeks yung pageant. Kaya, excited na ako dyan. So, sana kayo din. Exciting din kayo. So, ngayon, talagang masasabi ko, ay nako, grabe na ang pukpukan, grabe na ang labanan, at talaga dito sa botohan, nakikita naman natin na ayaw magpatalo ng Cambodia. Oo nga naman, kasi sayang din naman yung effort nila, naka 700 na sila, ba't pa nila palalagpasin, di ba? So, naiintindihan ko, strategy game yan, at gusto nila na sila ang manalo kasi chance nila to na makalusot sa semifinals kung sakaling sila ang mananalo sa botohan na to. At nakikita ko naman na talagang ginagawa naman nila yung best nila. Kaya, laban lang. Huwag na natin silang pansinin masyado. Ang dapat mag-focus tayo doon para kay Atisa manalo sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, mahabol ba natin to? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, nakakaloka lang kasi parang kailan lang ay nasa 500k lang to si Cambodia. Ngayon, biglang umangat ng 700. So, alam na ninyo. So, yan. So, syempre, hanggang dito na lang ang ating chikahan. Hanggang sa muli nating pag-uusap. See you tomorrow. Thank you, guys.